So mga lodi, no, ang gagawin natin ngayon dito ay yung ring, no, yung ring ng covered court na to. Yun ang gagawin natin. So usually ang ginagawa natin ay nakabitin hanggang taas. So dahil hindi na natin maikapit sa top and bottom cord yung ating ring, ay dito na lamang natin ikakapit sa baba kasi meron tayong poste, no. So yung poste na yan ay malayo yung distansya niya sa may top and bottom cord, no. So ayan, no, yung ating trusses ay nasa gitna ng poste. So hindi na natin ngayon maidikit sa trusses yung ating ring na gagawin kung magmumula pa tayo sa taas. Kaya ang gagawin natin, diyan na lang natin sa bottom cord ibitin. Pero nakayakap dito sa poste. So ang taas ng ating ring from flooring to ring mismo sa doon sa basketball ring ay 3 meters, no. Yun yung nasa lagay sa plano, 3 meters. So tanong na lang natin, dahil wala itong flooring, paano natin malalaman na yung ating ring ikabit ay insaktong 3 meters. So dito, no, dito tayo kukuha ng reference sa gitna, dahil yung flooring ng basketball court ay hindi yan patag. Yung nasa bandang gitna, yan ay mataas ng bahagya, pa-slope papunta sa magkabilang gilid. So dito naman may meron naman silang biga dito. Dito na lang tayo kukuha ng ating reference. So assuming na itong biga nila ay hindi pa ito talagang flooring, no. Meron pa dito silang ipapatong diyan ng mga 5 cm kasi ang flooring nila ay 10 cm, no. So 5 cm pa ipapatong nila diyan sa biga. So ito may guhit na tayo. Ito yung 5 cm natin. So ina-assume natin na yan na yung finished flooring. And then pamula dyan, magsusuka tayo ng 3 meters pataas. So yun na yun ang ating na ring. So 3 meters pataas din, nagbigay tayo ng allowance na 5 cm din, dahil merong angle bar yung yung frame ng board ay merong angle bar yan na 5 cm. So mapapailalim pa yon, kaya naglagay tayo ng allowance pataas na 5 cm. So 3.05 yan ang yung taas niyan, simula rito sa guhit natin hanggang doon sa guhit natin ng ring. So ito na yung ganon yung pagkuha ng sukat ng ring, no. At ito na yon, ito yung gagawin natin. Ito ay 2 meters, dahil yung sukat naman natin from bottom cord hanggang dyan sa mismong ring ay 2 meters. So ito na yon. So 2 meters ito. So ito yung gagawin natin na pinaka frame na ng ring natin. Okay, no. So hindi na masusunod yung karaniwan na ginagawa natin na ring, no. Pero ito, bago natin to gagawin, ito ay pina-approve natin sa kanila. So yun ang doon, lodi, no. Tip ko sa inyo, wag na wag kayong gagawa ng mag-alter ng gagawin nyo sa plano na walang concern, no, na hindi nyo papa-approve. Dapat talaga ipa-approve para wala magiging problema. So ito, na-approve naman nila yung ating suggestion, kaya go na tayo. So ito na. So yung mga pyesa nito ay pinapuputol ko na. Okay. So okay mga lodi, no, ito nakagawa na tayo ng itong yung ring, no. So yun, pinturahan na yun. I-install natin sa kabila. Then ito naman ay dito naman natin ikakabit sa pwesto na to. So tip ko sa inyo mga lodi, pagka ganito ang ginagawa ninyo, no, kagaya lang din to ng trusses, no, wag na wag muna kayo magpo-full weld hanggat di nyo pa na ikakabit lahat ng mga member nito, mga bracing nito. Kasi kung mag full weld kayo na kulang pa yan, ay maghahatakan lang yan. Kaya mas mainam kabit nyo muna, naka spot lang,
Then pag nakumpleto na, saka kayo magsisimula mag full weld. So ganito, nakakabit na lahat, kaya magsisimula tayo ng full weld para nang sa ganun may iwasan natin yung pamimilipit at paghahatakan ng mga bakal. Okay, no? So ito yung setup natin sa pag-angat nitong ating ring. So kadalasan kapag yung ring na kinakabit natin ay yung diretso hanggang taas, yung mahaba, ang ginagamit natin ay chain block. So dahil yung ating ring na ikakabit ay maiksi lang yan, no? Kalahati lang, hanggang dyan lang yan sa bottom cord. So gamit lang tayo ng kalo, no? Dalawang kalo lang para hindi naman mahirap mag-set up pa ng chain block at napakabigat ng chain block. At siyempre ready na rin natin yun. Ay si kapitan pala, si kapitan. Oh, napakabait ng kapitan na yan. Lagi nandito. Ayun. Kalo lang ang gamit natin para hindi na mahirap makita. So hinihintay na lang natin na makatapos sila doon para tulong-tulong na ito na iakyat. So meron tayong andyan yung mga barangay official, no? Malapit lang kasi ang barangay dito, kaya madalas sila dito na bumibisita. At approachable naman yung si kapitan. Pakabait ng kapitan yan, palaging nandito sila na umaalalay sa atin. Okay, hila na. So akit na natin. O bakit? Parang tigas yata. Mas mabigat pa sa weave girt yan. Ay, mas mabigat pa weave girt yan. Tutok nyo muna. Oh, sige daw. So, akit na natin yan. Sisingin sa dalawang kalok kung kaya. Oh, kaya. Sabay-sabay, wag sabaw-sabaw. O, nagtatawanan kayo eh, paano? Bitin kayo dyan. Bitawan niya tayo. Mabigat din. Oh, putangin na, si Rinan lang pala ang kailangan. Puta, kaliit-liit ng mama na yan, oh. Darin, sumasabit. May ipit yan. Kunti pa. Kunti pa. Di baling lumagpas ng konti yan. Okay. Tali nyo muna. Baka matangay naman yung pagtalian nyo, ah. Okay lang. So ayan na. Ipapayakap na lang yan. Hagdanan. So nakabitin na tayo. Ang problema, hindi na natin mahila yan gamit yung kalo dahil mabigat, no? Yumakap na kasi yung ating ring at yan ay pit, no? Wala halos clearance, kaya gagamitan natin ng chain block para ilagpas mo sa yan sa parlina para at least stable yung natin, hindi pa balik-balik yung pag-angat, kasi kailangan makapermis yan bago ma-welding. So kinakabit mo na yung chain block. Okay na kung nakadikit na. O sige na, pwede na. So ayan, naglagay tayo ng label para kailangan naka-label yan. At
yun, naka sentro na sila sa ibabaw din. I-welding na. So since na ito nakatabingi, hindi nakaharap dun sa isang ring, kaya kailangan ipapunta dito ni Lino. So okay naman. Yan ang kagandahan niya, no? Swak na swak yung natin, yung ginawa. Nakatapat na siya doon sa isa. Okay. So medyo pilipit kasi itong mga poste nila. At yun. So kung titingnan nyo yun, no? Medyo ang poste nila ay nakabali ng ganun. Kaya sumunod yung ating ring. So, yan talaga. Kukunin na lang yan sa board. Kailangan i-level na lang yung board. So dito naman, yung poste naman nila ay pilipit naman. Kaya kailangan natin pihitin yung ating ring, no? At din yun, pinupul weld na. So wala nang kawala yan. At nandun pa rin yung ating chain block. Putol na kayo ng ng 15 cm dalawa. So lalagyan ng karagdagang salo sa ilalim. So ito na yung natapos na natin na ikabit, no. So yan lang siya. Nakayakap lang sa nakayakap sa poste. At hindi na tayo naglalagay ng karagdagang brace dahil nung tinesting natin yan, hindi na siya umuuga, no. Kasi yung pagkakayakap niya diyan sa poste ay napakahigpit niyan, no. Talagang pinalo pa natin ng martilyo yan para pumasok. Kaya napakahigpit na yan. Wala na siya ngayong vibration dyan. Hindi na siya mauga. Kaya hindi na tayo maglalagay ng additional na brace, no, maliban dun sa taas, no. Para protection naman na hindi siguradong hindi mahuhulog. So ganun lang. Ganun din ang gagawin dun sa kabila. At yun na ngayon. Pinupulwid na nila. So ito na, no. Nilalagyan na lang ng brace. Naikabit na natin yung frame ng board. At nilalagyan na lang ng mga brace para tumibay. So ito yung kanyang board, no. Ito ay fiberglass. Kapal niyan ay 12 mm yung kapal. So ito naman yung mga ring. So ito yung ring, dinismantle na natin. Ito, dinismantle na natin para mabutasan natin tong yung fiberglass kasi walang butas pa yan. So tayo magbubutas yan. So dinismantle natin. And then nilakihan natin yung butas kasi ang butas nito maliit lang, no. Ang butas niyan maliit lang, ay 10 mm lang. So ito, binutasan natin ng 17 mm. 17 mm na yung butas. Para yung tornilyo ay malaki. At yan ay tinisting natin, no? Tinisting na natin yan at napakatibay, no? Pag inuga natin yung mismong ring, sumasama na sa pag-uga yung poste. So ganun kahigpit yung natin doon, pagkakapit ng ating frame ng ring. So after niyan makabit yung lahat ng mga bracing, ikakabit na itong fiberglass para mabutasan na ng ring. So ang ring nito ay hindi muna ikakabit dahil siyempre hindi pa ito tapos, no. Ang gagawin dito ng mga kabataan ay pag lalaruan lang to. Then siyempre lalagyan pa rin natin ng karton yan para maprotektahan yung fiberglass kasi babatuhin ng mga bata ito. So 4 yung brace na nilalagay natin para pag binato ng ng bula hindi magkaroon ng vibration. So yan, nililibel pa yan, nililibel para hindi masisi yung ating ring pag tumira sila na hindi ma-shoot. So nililibel yan, nililibel. Yung niyan, yung horizontal ay nililibel, yung vertical ay nililibel din. So ganun.
So okay, mga lodi, no? Tapos na tayo dito sa board na yan, no? Na ikabit na natin yung fiberglass na board. So ayan, magkabila na. So dito hindi pa kinabit yung ring, pero yan ay binutasan na yan. At ang butas niyan ay modified na, no? Malaki na yung binutas natin diyan para malagyan ng tornilyong malaki. So far so good, no? At maraming mga meron kanina dito at hindi naman sila umangal sa taas niyan dahil yan ay 3 meters yung nasa plano, pero nag-additional tayo diyan kasi usually maraming nagrereklamo na mababa ang 3 meters. So ginawa nating 10 feet, no? Pero depende pa rin yan kung ano ang magiging resulta dito sa flooring, pero basta tayo nagbigay tayo ng allowance diyan na 5 cm. So yun lang naman kasi ito yung ano na yan, yung biga na yan, yung mga biga nila ay magpapatong sila diyan ng 5 cm. So nung sinukat natin, nag-ano tayo ng 5 cm diyan. And then nag-additional din tayo ng 5 cm sa taas para just in case na kumapal yung ano nila, yung flooring, no? Abot pa rin tayo. So di baling tumaas ng konti, wag lang bumaba sa 3 meters. Amen. So sa kabila, ganun din, no? Hindi lang natin tinanggal yung ano, yung papel kasi kukulit ang mga bata dito. Maka yan mamaya pag babatuhin ng dumi ng putik. So mahirap naman. Kaya hindi natin tinanggal yung papel. So far so good, no? At yan napakatibay. Hindi yan kumakaldag, no? Wala siyang vibration. Hindi kagaya nung isinasabit natin. At maganda naman yung pagkakadesign natin. So ayan, nakayakap sa poste. So yan ay ideya natin, no, na ipinopropose sa kanila na yan na lang ang gagawin natin kaysa naman ibitin pa natin sa taas na wala namang silbi yung pagbitin natin doon. So umukay naman sila, na-approve naman, kaya yan yung design, bagong design, no? So ganun. Okay mga lodi, no? So sa mga hindi pa naka-subscribe, no, mga lodi, paki-subscribe lang at ang malaking tulong na sa channel namin yun, at paki-like and share, no? Paki-follow na rin sa Facebook page namin. Salamat. Okay mga lodi, no, pauwi na tayo, no? Tapos na itong project na ito. At kung titingnan nyo ay napakalinis ng trabaho natin, no? Although na inabot tayo ng tag-ulan dito, tag-bagyo, pero nagawa pa rin natin ng maayos yung trabaho natin. At dito yung project na to ay marami tayong nabago, marami tayong natutunan, mga diskarte dito. So kagaya ng ano na yan, ng cross brace na yan, yan ay bagong design natin, nasa gitna natin lahat nilagay. At so far so good, no? Napakalinis. So satisfied naman yung mga barangay official at yung mga taga DP na ano dito, bisita, ay wala naman nagiging comment sa atin, no? Wala silang findings. Ibig sabihin ay ayos na ayos. Yeah, di bantay, Okay. kuya. Okay mga lodi, no, pauwi na tayo. Yung mga wire natin dito ay tinanggal na natin. Picture. Tingnan mo yung gaano kakulit ang mga bata dito, no. So ngayon ay bahala na sila diyan. So total malinis na yung kanilang paglalaroan, wala nang nakakalat. Hello, kuya. Oh. Mga batang pakulit na to, ha? Gagawin niyo itong bata. Hindi na. Uwi na kami. Masyado na kayong makulit. Ayaw na namin sa inyo. So pauwi na kami.